Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Kasabay po ng foundation anniversary ng Archdiocese of Lipa bilang pagtatalaga sa kanya or elevation sa kanya as an Archdiocese ngayong June 20, adin pong ding ipinagdiriwang ang 20th anniversary ng Felician Voices, ang ating koro ngayon. Palakpakan po natin sila. Sa pamumuno ni Frex Di Maculangan and Enrico Tranya, ang kanilang pianist. Sila po ay isa sa koro dito sa Pambansang Dambana na nagbibigay ng kanilang libreng serbisyo at magagandang awitin para sa pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat sa inyong patuloy na paglinang at paggamit ng inyong boses para sa ikalulugod ng Panginoon. Kasabay ng ating pagdarasal sa mga institusyon na ito, atin ding ipinagdarasal ang inyong mga intensyon. Ang lahat ng mga nagpamisa ngayong oras na ito, ang lahat ng nasa kani-kanilang mga tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamigitan ng ating FB Live, ganun din po ang lahat ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio at ang mga namayapa ng mahal natin sa buhay. Kasabay ng ating pagdarasal sa ating mga may sakit na kapatid, lalo na po yung mga naririto sa Pambansang Dambana physically na humihingi ng paggaling. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at naghanap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga diyus-diyusan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdoteng Hoyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit inyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hoyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila ay ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, sa Kanyang mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lagi maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautosay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging sa Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasay iginagatong sa kalan ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, pinag-uugnay ni Jesus ang dalawang mahalagang katotohanan. Ang tamang lugar ng kayamanan sa ating buhay at ang pagtitiwala sa Diyos. Sinabi ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy niya dito ay walang makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Mga kapatid, hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi masama na magplano para sa kinabukasan o maghanap buhay para sa pamilya. Ngunit nagiging problema ito kapag doon na lamang nakasalalay ang ating seguridad. Kapag doon na lang nakasalalay ang ating pag-asa at ang kapayapaan.
Kapag ang kayamanan ay naging sentro ng ating buhay, madaling mapuno ang ating puso ng mga takot. Takot na baka mawala ang mga ito. Takot na hindi ito maging sapat. At marahil ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag. Ang pag-aalala po ay isa sa mga karaniwang karanasan o nararanasan nating mga tao. Nag-aalala tayo tungkol sa mga bagay sa hinaharap, sa ating kalusugan, nag-aalala tayo sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral. Madalas, hindi pa man dumarating ang isang problema, ay dinadala na natin ito sa ating puso't isipan. Kaya ginamit ng ating Panginoong Hesus ang isang halimbawa ng isang ibon sa himpapawid. Ang mga ibon ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan o ng kayamanan, ngunit nananatili sila na nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Sa simpleng halimbawang ito, mga kapatid, mula sa kalikasan, nakikita natin ang isang mahalagang katotohanan na ang mundo ay hindi pinababayaan ng may lalang. Na ang Diyos ay patuloy na kumikilos at nagmamalasakit sa kanyang mga nilikha. Madalas, hindi po ang problema mismo ang nagpapabigat sa atin, kundi ang nagpapabigat sa atin ay ang pag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Habang mas sinusubukan nating kontrolin ang mga bagay-bagay, lalo tayong nawawalan ng kapayapaan. Kaya napakaganda po't mahalaga ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang tunay na kapanatagan ng ating puso ay hindi matatagpuan sa atin, hindi sa ating kakayahan, hindi natin matatagpuan ito sa ating sariling kakayahan, kundi ito'y matatagpuan natin sa pagtitiwala sa Diyos na siyang may hawak ng ating buhay. At idinagdag pa po ng ating Panginoong Hesus, pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Mga kapatid, kapag ang Diyos po ang nasa sentro ng ating buhay, nagkakaroon ng tamang lugar ang lahat at ang iba pang bagay. Ang trabaho ay nagiging paraan ng paglilingkod. Ang mga biyaya na dumadating sa atin ay nagiging dahilan ng pagpapasalamat at ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang higit tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Marahil, bawat isa sa atin ngayon ay may mga dalang alalahanin. May mga tanong tungkol sa kinabukasan, mga suliranin sa ating pamilya, o mga pasaning matagal na nating dinadala. Sa gitna po ng lahat ng ito, narinig natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At siya'y patuloy na nagpapaalala na ang ating buhay ay hindi nakasalalay lamang sa ating sariling kakayahan. Dahil may Diyos na nakakaalam ng ating pangangailangan at patuloy na nagmamahal sa atin.
Sa huli mga kapatid, ialay po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin. Patuloy tayong magsikap at maging tapat sa ating buhay. Ngunit manatiling nakaugat ang ating puso, ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang taong iniuna ang kaharian ng Diyos ay makasusumpong ng tunay na kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok, dahil alam niya na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ng ating Ama na kailanman ay hindi tayo pababayaan. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginagawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisaawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyang iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng iyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula sa 8 na umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Kaapat, maaari nating ialay ating mga rosa sa imahe ni Santo Padre Pio
Pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling, ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at ang kulay pula naman ay para sa ating mga kahilingan. Ikalima, inaanyaya ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Kopradiya ni Santo Padre Pio. Isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-6, sa darating na June 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad na langis ay sa ika-9 na umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ika-8 na umaga hanggang ika-3 ng hapon. Patuloy natin ipagkakalob sa inyo ay iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Sa mga nagnais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Tampulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Nakarating po sa aming kaalaman na ang sindikato na nagnanakaw ng mga gamit sa loob ng simbahan mula sa Quiapo, Baclaran at iba pang malalaking simbahan dito sa Pilipinas ay tinatarget na din ang pambansang dambana. Ang kanili pong mga biktima kalimitan ay ang mga PWD, senior citizens at binabantayan nila yung mga pakalat-kalat ang gamit at yung pong mga nagsusuot ng mga mamahaling alahas. Ito po ay isang sindikato. Kayo po ay pinag-iingat. Pagka po kayo ay may nakitang mga kahini-hinalang kilos, i-report po kaagad sa amin o sa ating mga security men para magawaan ng kaukulang hakbang. Hinihikayat din po ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Huwag pong hayaan ang inyong mga kasamang mahal sa buhay, lalo na po yung matatanda na nag-iisa or naiwang nag-iisa dahil ito po ang kanilang sinasamantala. Ang kanila pong modus ay either kapag ka nagkukumunyon or kapag ka po nagsabay-sabay na naglalabasan at nagsisiksikan ang mga tao. Kaya kayo po ay mag-iingat. Pagkatapos po nito ay mayroong healing prayer with relic veneration at pag-aalay ng mga rosas. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gulitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Mula ni Jesus ay namalas sa Kanya, ang stigmata.
maaari na pong ialay ang ating mga rosas. Yung may mga rosas po na tangan-tangan, pwede nyo na pong ialay dito sa may harapan sa paanan ng imahen ni Santo Padre Pio. Muli po, ating tinatawagan ang mga may dalang rosas para ialay ang inyong mga rosas sa paanan ni Santo Padre Pio. Salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag nangamba, ang lagi mong paalala. Padre Pio ng Pietrelcina, punuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kahaya-haya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Ating unitain ang buhay na banal ng sangpaling kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay nawala sa Kanya ang stigmata. Muli po, para sa may mga rosas na iaalay kay Santo Padre Pio, maaari nyo na pong dalhin dito sa may unahan ng altar. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay nila sa kapal. Ingat po kayo sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gamit. Ay nakilala sa pisalang pagpipisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nalaman. O Padre Pio ng Pietrelcina. Salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalala. Padre Pio ng Pietrelcina, punuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kahaya-haya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalala. Padre Pio ng Pietrelcina, punuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kahaya-haya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila.
Sa pagdiriwang nating ito, ating iupubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre, Padre Pio, taga Petrogina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bagitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalinginawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po ngayon sasagawa ang panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas, iba pa, na nagpapalalim ng kabutihan, kabana at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magtamo ng iyong awa at biyaya, lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.